5 oras na bumuhos ang matinding ulan ngayong araw dahil sa habagat. Ang ulan bumagsak umabot ng 201.7 millimeters. Halos kalahati na yan ng 455 millimeters na ibinuhos ng Bagyong Ondoy noong 2009 sa loob ng 24 oras. Ayon sa datos ng MMDA, naperwisyo tuloy ang malaking bahagi ng Metro Manila. May report si Marizo Mali. Malakas na hampas ng hangin at ulan ang gumising sa malaking bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Sa Quezon City, nagulantang ang maraming motorista dahil sa halos hindi na matanaw ng mga kalsada. Pasado tanghali, tuluyan ang naging water world ang mga daan. Sumuko na ang mga maliliit na sasakyan. Napilitan na maglakad ang mga commuter. Kasama sa mga naperwisyo ang mga estudyanteng pauwi. Sa barangay Tatalon, lampas taon na ang tubig. Ilang residente ang natrap na sa second floor ng mga bahay. Sa Mother Ignacia Avenue, minuto lang at halos maglagpas taon na ang baha. May sasakyan pang nagdire-diretsyo sa baha ng kalsada. Kaya ayun, lumutang. Bumagsak naman ang bahagi ng kisame at roof deck ng isang condominium sa Samar Avenue sa barangay South Triangle. Walang sugatan sa insidente. Not passable rin sa bahagi ng NS Amoranto Street at G. Araneta Avenue. Ang pickup na ito, bubong na lang ang kita. May ilan namang na jet ski. Ang diskarte ng enforcer sa EDSA, salita ng mga sasakyang kaya o gustong sumuong sa baha. Nang may naglakas loob at nakalusot, sumunod na ang iba pa. Sa ilang bahagi ng lungsod, mabilis na maghumupa ang tubig. Pero ang traffic, tumukod pa rin. Sa Maynila, wala pang rush hour pero paralisado na ang daloy ng mga sasakyan. Lumakoy na yung motor ko, sir. Asan? Andyan, sir. Ayan? Opo, sir. Ayaw na. Ayaw na. Tiring na. O, tiring na, sir. Sa taas ng tubig, malalaking sasakyan na lang ang nakakadaan sa maraming bahagi ng Espanya. Mabagal din kasi ang paghupa ng baha. Sobrang aberya po. Inintay po kasi namin yung suspension ni Isko. Ang ang suspension niya lang po, LM to senior high school lang po. Tapos di po nila sinama yung college. Mahirap. Kasi ang lalim po ng basa namin, dinadaanan po namin eh. Pati mga pasyente nalagay sa alanganin. Hanggang tuhod ang baha sa Tayuman, kanto ng Avenida. Gayon din sa Remigio Corner Rizal Avenue. Samantala, isang binatilyo ang hinahanap sa Ilog Pasig. Sabi ni Manila DRRMC Director Arnel Angeles, naligo sa ilog ang bata kasama ang mga kaibigan bandang 1:00 ng hapon kahapon. Ilang rider naman sa Magallanes Avenue sa Makati ang napilitang itulak ang motorsiklo para maitawid sa lampas baywang na baha. Ang ibang bahagi ng Chino Roses not passable na sa maliliit na sasakyan. Tuluyan ang tumirik ang van na ito sa Pasay. Ang truck na kargado ng mga LPG humarurot para sana hindi tumirik sa gitna. Nagdulot yan ng alon at nabuwal sa baha ang isang food cart. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila, paayos naman po ang drainage namin. Isang turistang Vietnamese naman ang namataan ng GMA News na sumuong sa baha ng nakapaa. The weather is not good at that time, so the plug is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot. Yes. Yes. Aren't you afraid of leptospirosis? Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road. Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na. Masarap. Gusto po namin maligo. Wala po kami swimming pool, kaya sa baha na lang kami naliligo. Maris Umali, GMA News. Bumigay ang isang perimeter wall sa Cainta, Rizal sa gitna ng malakas na ulan. Ipinatutupad naman ang preemptive evacuation sa Marikina sa gitna ng pagtaas ng tubig sa Marikina River. May report si JP Soriano. Umabot na sa hood ang tubig pero pinilit pa rin ng SUV na itong suungin ang baha sa barangay San Roque, Marikina. Hindi raw kasi nilatiya kung tataas pa ang baha. May mga lalaking voluntaryong tumutulong sa mga taong gustong makatawid sa baha. Mas mataas pa raw ang baha rito kanina, bahagya ng bumaba nang tumila ang ulan. Hanggang dito na baywang, dito. Mga baywang lang po. Mga nag-evacuate ba o talaga sanay na sila doon sa lugar na yan? Wala pa naman po. Sanay na siguro sila pag nagbaha parang lang sa kanila. Pag lumaki na yung tubig yun. Isang lugar na ito sa mga pinuntahan ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Yung tubig wala na bumagsak ngayong araw na to. In 5 hours time is
like half a day of undoy So ganun kalakas talaga at dami yung volume ng ulan. At tulad nga ng sabi natin kanina, sinasalo din namin yung tubig ulan galing sa Rizal. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lang ay pinatutupad. Giit ni Teodoro, malaki ang tulong ng flood control project sa Marikina. Mas malala pa raw siguro ang baha kung wala ito. Paliwanag ng city engineer, mataas na volume ng ulan at tubig mula sa Rizal ang dahilan ng mabilis at biglaang pagbaha sa ilang bahagi ng Marikina. Ang Marikina River umakyat ng 16.8 meters bandang tanghali kanina. Bagamat bahagya itong bumaba nitong hapon, mahigpit pa rin daw itong binabantayan ng mga otoridad. Halos buong araw ding malakas sa ulan sa Cainta Rizal. Bungad pa lang ng Imelda Avenue, di na makapasok ang mga maliliit na sasakyan. May mga commuters na isinakay ng sidecar pero itinutulak na rin sa lakas ng agos ng baha. Bilang tulong sa mga stranded ang ilang pribadong truck, nagsakay na rin ng mga pasahero. Abot hita naman ang baha sa ilang compound. May mga residenteng lumikas na. Sabi ni Cainta Mayor Janiel Keith Pasion Nieto, may nag-collapse daw kasing perimeter wall. Umiikot naman ang rescue trucks ng Cainta LGU. Bumaha rin sa Pasig, partikular sa Caruncio Avenue malapit sa Pasig RTC, kasabay ng pagsuspende ng pasok sa government offices, pati na rin ang pasok sa maraming pribadong kumpanya. Maraming stranded na pasahero mula Rosario, Pasig ang naglakad hanggang Tulay, Rizal dahil walang masakyan dahil sa malalim na baha. Pero matagal lang hindi bumabaha dito. Matagal na. Oo. Baka undoy pa yun. Grabe ngayon lang po sir ang pinakamalakas ngayon. Kahapon naman wala, hindi naman ganito. JP Soriano, GMA News. Mahigpit na binabantayan ang paligid ng Marikina River matapos itong umabot sa spilling level. Mula sa Marikina, may live report si EJ Gomez. EJ. Atom, umaapaw pa rin ang Marikina River sa mga oras na ito at sarado sa mga motorista ang mga kalsada sa paligid nito at mas mahigpit ang pagpapatrolya rito para maiwasan ang anumang disgrasya. Pasado alas 9 ngayong gabi, nadatnan naming magkakasamang nagmomonitor ng Marikina River ang grupo ng mga kabataang ito. Tinatanaw daw nila ang antas ng tubig. Baka raw kasi pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Dahil umaapaw pa rin ang ilog, sarado sa mga motorista ang bahagi ng Bayan Access Road at Ming Lopez Lane, mga kalsada sa paligid ng Marikina River Park. May mga nakadeploy naman ng mga river patrol ng Marikina River Parks Authority para i-monitor ang sitwasyon. Sa bahagi ng Ming Ramos Lane, naiwan ang makakapal na putik sa kalsada. Ilang tauhan ng LGU ang nagsimula ng maglinis sa lugar. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lang ang ipinatutupad sa lungsod ng Marikina. Check lang po namin yung level ng tubig dahil malapit lang rin po yung bahay namin dito, baka sakaling abutan ng tubig. Malakas ang agos, so diretso. Pag may pupunta dito ng mga kabataan, at least sinasaway ko na para wala na tayong maaksidente. Atom, sa mga puntong ito naglalaro sa 16.4, 16.3 meters ang antas ng tubig dito sa Marikina River. Pero nakikita naman natin talagang dire-diretso at malakas yung agos dito sa ilog. At yung bahaging ito na kinatatayan ko, elevated lang ito, ay apaw pa din ito. Pero nakikita na natin yung semento ng kalsada at patuloy naman yung paglilinis na ginagawa ng mga tauhan ng Marikina River Parks Authority. Kaya inaasahan na siguro sa mga susunod na oras ay pwede nang madaanan itong kalsadang ito yung Bayan Access Road, pero merong river patrol na talagang nagmo-monitor ng sitwasyon at nagsasaway sa mga lumalapit dito sa apaw na bahagi ng ilog. Atom? Maraming salamat, EJ Gomez. Bukod sa baha, nakapagtala rin ng mga pagguho ng lupa sa Olongapo City na nagpabagsak ng ilang puno at poste roon. Live mula sa Olongapo City, may report si Von Aquino. Von? Atom, dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, kabi-kabilang landslide ang naganap dito sa Olongapo City. Binahari ng ilang kalsada sa Subic Bay. Halos mag-zero visibility sa SC Tex Tarlac pasado alas 3 ng hapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Mula sa SC Tex Bataan, kita ang mga tanimang lubog na sa baha.
Sa Subic Bay naman, gutter deep ang baha sa Manila Avenue, Dewey Avenue at Canal Road. Halos umapaw naman ang Matain River sa Subic at malapit na itong umabot sa kalsada. Nabuwal naman ang 2 poste ng kuryente, 1 poste ng ilaw at 3 puno matapos mag-landslide sa Barreto National Highway, Barangay Barreto sa Olongapo City. Bumigay ang pader na nagsisilbing bakod ng lupa. Dahil sa kalakasan na ng ulan, walang tigil na ulan. Yung bigat po niyang puno na yan, tsaka yung lupa nang gagaling sa bundok, kaya nagiba rin itong yung pader. Dahil po sa nangyaring landslide ay lumundo rin po yung mga kawad ng kuryente sa bahaging ito. Pero ang isa pa pinapangambahan ng barangay ay kapag itong puno na to ay bumagsak naman dun sa mga high tension wires. Pag nagkataon daw ay mas malaking problema dahil magkakaroon ng brownout sa kanilang lugar. Isang fruit stall at e-trike din ang nadamay sa landslide pero wala namang nasaktan. Nung nakita daw po nila na gumugo na itong posting isang ito, nagtakbuhan agad sila doon. Iniwanan nila yung tindahan nila. Isa pang landslide ang naitala sa Skipper Beach National Highway mag-alas 12 ng tanghali. Humambalang ito sa kalsada at wala ring nasaktan. Naisailalim na ito sa clearing operation kaya't maayos nang nadaraanan ng mga motorista. Bumaha rin sa Rizal Street, Barangay Barreto pero humupa rin ito bago sumapit ang gabi. Ato mag-aalas 10 naman ngayong gabi nang simulan yung clearing operations dito sa landslide. Nagdulot pa nga ito ng pagsisikip sa daloy ng trapiko kanina pero ngayon maluwag na yung traffic at karamihan doon sa debris ay natanggal na. Kinordonan na lamang nila ito at posibleng bukas nila ituloy yung clearing operations. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isiniwalat ng dating Special Disbursing Officer ng OVP na siya ring unang hostile witness ng prosekusyon nang bise mismo ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. May report si Sandra Aguinaldo. Ang iniharap ngayon ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Antemano, sinabi agad na ipiniresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero diniklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo o accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles? Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya, English, Tagalog. Tama na po itong panluloko sa atin. Matapos nito, nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated
and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Ang pera ay nilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lechica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lechica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. Without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lechica? Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lechica kung saan ginamit ito. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan ni Lechica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lechica? Wala. Sandra Aguinaldo, GMA News. To the rescue ang isang rider na naghatid ng malasakit sa isang nawawalang aso para muling makapiling ang kanyang fur parent. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Sa gitna ng malakas na ulan, isang asong tila nawawala ang hinintuan ng motorcycle hailing rider na si Benj sa kalsada ng Aurora Boulevard, Quezon City. Tumawid, kawawa naman. Kinuha ko muna. Naawa na. Baka masagasaan. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang biyahe, binitbit ni Benj ang aso at sinubukang alamin kung may nakakakilala rito sa lugar. Ay, kilala niyo po tong asong to? Habang hinahanap ang may-ari, dinamunan ni Benj ang aso sa isang kalapit na apartment para hindi maulanan at hindi madisgrasya sa daan. Sa tulong ng Facebook post ng ilang nakausap ni Benj, natuntun din ng araw na yun ang may-ari ng aso. Laking pasasalamat naman ng fur parent kay Benj. Nakawala raw sa kanilang bahay ang kanyang fur baby nung umagang yun. Maraming salamat sa kanya at na-rescue yung aso namin. Joseph Morong, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.